Samantala, nanawagan ang isang komite sa Kamara na muling suriin ang survey na ginamit para sa rekomendasyon na suspindihin ang excise tax sa LPG at kerosene. Tinalakay din sa Kamara ang mga hakbang ng pamahalaan para tugunan ang epekto ng mataas na presyo ng langis. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Nananawagan ng House Committee on Ways and Means sa Department of Finance na muling suriin ang Family Income Expenditure Survey ng PSA na ginamit sa rekomendasyon na suspindihin ang excise tax sa kerosene at LPG. Ayon kay Committee Chairperson Miro Kimbo, may limitasyon ang survey dahil hindi isinama ang mga nagbabayad ng pamasahe. So this is the pie, 60% of that is used for transportation. At sabi nila yung 60% na yan ang gumagamit, 8 out of 10 ay mga mayayaman, the richest. So number one dyan is, hindi totoo. Why? Because part of that 61%, nandyan ang public transport expenditure, yung namamasahe, yung hindi nagpapagas. Binigyang diin din ng mambabatas ang malaking epekto ng diesel sa manufacturing at logistics ng mga bilihin. Kailangan bawasan mo excise tax na, otherwise magtataas ang kuryente. Manufacturing ng pagkain. Transportation ng mga services, transportation ng mga gulay. Nandun lahat yun eh. So, ibig sabihin, yung 40%, all the more dapat natin isuspend ng excise tax because ang purpose nga natin is we want to make sure that the oil price shock does not affect the other goods that use oil. Pag-aaralan din ng komite ang paggamit ng solar or renewable energy program at pagsuspende ng value-added tax. Kung ako lang, mas gusto ko talaga yung VAT suspension. Kasi, sa totoo lang, nakikita ko na, na-reach na rin nila yung mga targets nila dahil tumaas yung presyo ng gasolina eh. So, nagkaroon sila ng windfall na ng almost 20 billion just in the last 45 days. Iminungkahi ni Kimbo ang 2 buwang value-added tax suspension upang maayos ang subsidy distribution. Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng pagprotekta sa purchasing power sa harap ng inflation. So, kailangan natin makontrol yung effect ng oil price hike para hindi siya maka-apekto sa bigas, sa karne, sa prutas, sa gulay, sa school supplies. Rekomendasyon naman ng Department of Labor and Employment na gawing aktibo ang Regional Wage Board at panatlihing abot kaya ang pamasahe nang hindi rin nalulugi ang drivers at operators. Gagamitin naman ng Kamara ang komprehensibong alalay sa Livelihood Inflation, Negosyo at Goods Assistance o Kalinga Act of 2026 para tiyakin ang supply at protektahan ng mga apektadong sektor sa panahon ng krisis. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.